Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. Ito po ako ngayon, si Danilo Manuel. Nako, shout out po sa inyo sa Luzon, Visaya at Mindanao. Sa mga nagralali dyan, sa mga DDS na katulad na Ladigong, nakakahiya sila. Wala nang naniniwala sa kanila at wala nang umaten. Nakakahiya na ang ginagawa ng mga digong. Puro na lang sila rally para sa sona ng ating mahal na Pangulong BBM Marcos. Nako, eto na nga po. Ang sabi nila ng mga Duterte, last daw na rally na daw po ito. Bakit? Sige pa, ituloy niyo pa. Ituloy niyo pa ang inyong pagrarally para hindi kayo mapahiya. Nakakahiya naman sa inyo pagka hindi kayo nagrarally. Sige lang, ituloy niyo pa ang inyong pagrarally. Para kayo ay mapahiya naman sa taong bayan. Tapos si Baste, sumigaw pa nag-speech pa doon sa kanyang rally. Pero ang nung si mga sinisigaw ng mga taong bayan, Marcos kami. Ayan ba? Di ba? Wala nang nagmamahal sa mga Duterte. Puro na lang sila sablay kasi sila ay puro kayo mga kriminal. Wala na kayong ginawa sa lipunan ng Pilipinas. Puro kayo mga mamatay tao. Kaya yan, nakakarma na kayo. Puro na lang kayo mga pangrarally na sinasabi nyong bangag. Kaya yan ang dapat sa inyo. Magdusa kayo. Wala nang naniniwala sa inyo at wala nang magmamahal sa inyong tao. Hindi na. Kay Bongbong na kasi alam namin ang aming presidente ay totoo. Totoong tao na katulad namin na totoo at wala nang maniniwala sa inyo katulad ng mga West Philippine Sea, hindi kami pinabayaan ni Marcos, di ba? Ang taong bayan, ang kailangan nila ay isda, di ba? Pero anong ginawa ninyo? Pinamigay nyo sa China. Pero yung mga DDS na yan, mga Duterte niyan, sa Senado, hindi na sila mananalo. Akala nyo ba mananalo pa kayo? Patakbo kayo senador? Nako, hindi na kayo mananalo sa totoo lang. Ito na nga po, Lunes, bukas na po yan, sa July 22. Sana po sa mga ating mga taga-subaybay sa ating Pangulo, sana po ay tulungan natin, tayo po ay magkaisa. Tulungan natin ang ating presidente, sana wala pong mangyari sa kanya. Dahil ang sabi ni Sara Duterte ay siya ay decided survival. Ibig sabihin, hindi siya dadalo. Di ba? Wag siyang dumalo. Wala naman siyang kawalan sa Pilipinas. Dahil hindi naman siya nakakatulong sa Pilipinas, di ba? Lalo na yan si Bato de la Rosa. Ang sabi niya, masakit daw ang kanyang tuhod. Bakit? Bakit kaya sumakit ang kanyang tuhod? Dahil ba sa kanyang mga rayuma? Hindi. Sinuklian siya ng kanyang mga kasalanan sa mga kanyang ginawa, sa mga pagpatay sa mga tao, mga pagpapatay niya sa mga tao, sa mga pangluloko ng ginawa nila. Tatlo sila, si Digong, si Bongo at saka siya, si Bato de la Rosa. Naku, ngayon ko lang nalaman ang mga pinagagawa niya, yung sila ay nangangampanya pa noon. Ang babait nila, pero yung naging presidente na si Digong, grabe, pati pala yung si Colonel Edward na mga kasamahan niya, pinatay niya yung mga iba, hindi na nakita yung iba. Buti na lang naiwan na lang natira si Edward, nakalimutan ko ang pilidin niya, yung Colonel na in-interview ni Senador na ganyan pala ang ginawa ni Digong, pinadudukot ang mga
kernel, tapos pinapapatay niya yung mga nakaalam na mga pugad ni ni Duterte. Ganun pala yan. Kawalang hiya. Oh. Sana naman suportahan natin ang ating Presidente, President Marcos, na tayo ay talagang tinutulungan niya. Dahil ang mga Duterte, hindi po yan makakatulong sa atin dahil sila ay mga pro-China. Sa totoo lang. Sana po mga minamahal ko, tulungan niyo po natin ating Presidente. Bukas na po, Lunes na po yan, sona na po ng ating Presidente. Siya ay mag-speech sa ating tawag to, kamera. Sana po ay, ako bukas mangikinig ako sa TV pero hindi na ako makakarating doon. Dahil alam ko naman mahigpit dyan sa batasan. Mahigpit po dyan ngayon. Kaya manunood na lang ako ng speed ng ating Presidente. Sana po ay suportahan natin ang ating Pangulo na tayo po ay maging kalmado lang at magkaisa tayo sa ating Pangulo dahil siya po ang makakatulong sa atin sa totoo lang. Kung maaari lang, siya na po muna ang umupo ng Presidente. Wala na po munang botohan. Kasi hindi ko pa nalalasap yung ganda ng pamumuhay natin kasi nag-uumpisa pa lang siya. 2 years pa lang siya. Siyempre sa 2 years, tumutulong po muna sa ating mga mahihirap. Katulad ng mga magsasaka yan sa mga sa West Philippine Sea, kailangan niya masurvive yan. Paano kung meron pong humawak na ibang presidente? Siyempre, may pagpapatuloy niya po ba yan? Katulad ng mga yung likas yaman ng ating sa West Philippine Sea sa pagkukuha ng minahan ng mga na itatayo ng mga gasoline, mga ribs, di ba? Mga sipsipan ng mga oil. Kasi tayo, ang alam ko, tayo rin ang pinakamayaman sa oil. Sana po yan ay matupad na. Kasi kung iba pang hanap, kung iba pang hahawak, baka wala na mangyari kasi puro na lang corrupt. Kasi ang ating President Marcos, mayaman na po yan. Hindi na po yan mangungurap. Dahil siya ay sagana po sa pera noon at hanggang ngayon. Yan po, yung mga nagrarally ngayon sa mga DDS na katulad ni Digong, parang hinahadlangan nila na ang SONA na walang dumalo. Sana naman po ay dumalo po kayo lahat at wala pong mangyayaring masama sa ating Kongreso. Di ba? Si Digong, huwag niyo ibuboto po yung mga Duterte niya kasi yan magkakalat lang ho yan. Tapos yung susunod na presidente sila naman maglilinis. Mahirap po yan. Kasi mga masasamang tao pala yung mga Duterte niyan. Puro nabudol lang ako niyan. Putang ng happy ang presidente niyang si Digong, Roa Duterte. Akala ko professional abogado. Ang pala naman, hindi. Hindi totoo yan. Nabudol lang tayo niyan. Hindi katulad ni Ferdinand Marcos, talagang kabot kamay ang kanyang ginagawa sa Pilipinas para tayo ay masurvive niya. Sana po bukas po tulungan natin ang ating Presidente Marcos na sana po ay maging maganda ang kanyang pagbiyahe papunta sa SONA. Maraming salamat po. Paano po hanggang dito na lang po. Paki-subscribe lang po ako at paki-like and share. Maraming salamat po. Anyway, hanggang dito na lang po. Bye-bye.